Grabe naman si Baldwin. Kung makahula, sobra pa sa doktor kung makadiagnose sa sakit ni Kimi. Maol po talaga, ano ka ba, Diyos? Mas lalo mo pong binibigyan ng stress ang mga tao na mahina ang look na naniniwala sa hula mo. Kung makakompare ka kay Kim sa sakit ni Chris, sobra-sobra. Nagkita kayong dalawa ni OG, sumakay sa kasikatan ni Kim, kaya hinuhulaan nyo, ba't hindi ang sarili nyo ang hulaan nyo? Lalo na tong si OG, sabi niya, pan daw niya si Kim or pan siya ni Kim, as if sa totoo hindi naman, kaya nag-unsubscribe na ako sa kanya sa group nila mga plastic, hay nako. So maraming salamat sa komento, Ginang Lorna Toledo. Relax lang po kayo dyan, okay? Kasi itong hula na to, parang ang daming naapektuhan eh. So kalma lang po tayo, relax at wag tayong masyadong ah, mainis, mabwisit. Basta chill lang tayo. Alam natin ang totoo kay Kim and Paula Avellino. And syempre mga kakimpaw, alam natin na iniingatan po ni Kim ang kanyang sarili. At nakaagapay si Paula Avellino doon. Yung mga hula na yan, huwag niyo po yung paniniwalaan. Hula nga lang yan eh. Just tayo maniwala, okay? So positive lang tayo, huwag negative. So maraming salamat sa komento, Ginang Lorna Toledo. God bless and mag-iingat kayo palagi. So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw, ang mga topic po na nakalap natin sa gabing ito. Tunahin na nga nating pag-usapan ang pagsugod nga po ng ilang mga Kimpaw fans sa YouTube channel po ni OG Diaz dahil nga po sa hula ni Chinita Princess dito kay Rudy Baldwin, ano. So ang dami po talaga mga kakimpaw na nainis, ng galaite, and talagang gigil na gigil. So hayaan po natin si Rudy Baldwin kasi hula lang naman po yan. Hula, wala po yang basihan. Kung baga i-guide lamang yan, kaya ignore na lang natin, wag tayong masyadong mag-engage sa mga hula na yan kasi wala naman niyang basihan, okay? Kaya sabi nga po ng isang fan sa ex mula kay Carlos Miguel, sa lahat ng nagmamahal at nakakilala kay Kim Chu, we all know na lagi siyang protected ni God. Walang anumang evil curse mula sa kung sino mang satanistang manghuhula ang makakatibag sa power of prayers ng mga nagmamahal kay Kim. Yes, wala po. Si God lang po ang pinaka-powerful. Siya po ang pinakamalakas. Siya po ang lahat, mga kakimpaw. Ang Alpha Omega na kung saan walang makakahigit pa sa kanya. So yun yung dapat natin naisipin at isaalang-alang, mga kakimpaw. Si Rudy Baldwin, tao lang siya, wala po siyang superpowers, kaya deadma sa mga hula niya. Okay? Sabi pa ni Carlos Miguel, hindi niyo po mapaghihiwalay ang magjowa na ito kahit ano pang evil chant ang gawin ninyo. Masyado nilang love ang isa't isa at masyadong maraming nagmamahal sa Kim Pao at nagpe-pray everyday for both Kim and Pao. Yes, tama ka dyan, Carlos Miguel. Katunayan nga niyan, hinihimo ko ulit ang mga Kim Pao fans na i-review, ipag-pray itong hula kay Chinita Princess na hindi yan magkatotoo. Ngayon pa lang ay i-rebuke na natin yan para tumama yan sa bato at hindi kay Chinita Princess. Samantalang sa good news naman tayo, mga kakimpaw, na kung saan ikakatuwa po ng lahat. Dito muna tayo sa good news. Kalimutan na natin yung mga negativity na yan, okay? Pagsaya lang tayo kasi alam naman natin, mga kakimpaw, na nalalapit na po talaga ang pinakaantay natin. Yes, mga kakimpaw. Dahil po ito, mga kakimpaw, sa napansin at nakita po ng mga fans, na panibago pong nasoko nila. Walang iba kundi po ang regalo ni Paolo Avellino para daw sa monthsary nila ni Chinita Princess. Kung baga, monthsary gift ito kay Chinita Princess ni Paolo. Grabe, ang swerte naman ni Kim Cho kay Paolo. Sobrang sweet. Kasi parang every monthsary, every occasion, may paregalo kay Kim Chu. Like yung iPhone 17. Tapos ngayon naman, Cartier, mga kakimpaw,
na milyon po ang halaga. Yes, relo po mga kakimpaw. So kung yung natatandaan 'di ba nung nakaraan sinabi ko na nasa restaurant kumain. So yes, nasa restaurant naman sila pero hindi ko napansin kasi itong relo mga kakimpaw na galing kay Paula Avellino. Sabi nga dito nung nag-comment, "Nice monthsary gift pala yun ni Pao kaya pala palaging suot ni Kimi ang watch na yon. Nakikita ko sa Showtime suot niya yan. Ay, kilig." So ayan mga kakimpaw, oh, talagang ramdam na natin yoong ating pinakaasam na mangyayari, 'di ba? Parang hindi na makapag-antay si Paolo at Kim na i-anunsyo ang tungkol dito pero siyempre since may sinasaalang-alang nga po sila, dapat po nilang pigilin ang kanilang mga nararamdaman. So ang tanong hanggang kailan kaya nila yan pipigilin? Until 2027? Well, tingnan natin mga kakimpaw kung hanggang saan nila kayang itago ang patungkol dito. Mukhang umuusok na naman ang kilig ng mga Kim Pao fans sa balitang ito. Ang headline na Anniversary Gift ni Paulo kay Kim worth million again, Kim, hindi kinaya ang kilig ay talagang pang-viral at siguradong magpapainit ng usapan sa social media. Sa ganitong klaseng balita, unang-una talagang nangingibabaw ang kilig factor. Ang ideya na isang worth millions na regalo ang ibinigay ni Paulo kay Kim ay agad nag-uudyok ng imahinasyon ng fans. Romantic, grand, at parang eksena sa pelikula. Hindi rin maiwasan na marami ang magsabi na kung totoo man ito, kitang-kita raw ang effort at pagpapahalaga, bagay na lalo pang nagpapalalim sa paniniwala ng fans na may espesyal na namamagitan sa dalawa. Gayunpaman, mahalagang maging maingat at mapanuri. Sa ngayon, karamihan sa ganitong balita ay kadalasang nagmumula sa blind items, fan theories, o malalabong posts na madaling bigyan ng kulay. Ang anniversary mismo ay hindi pa malinaw kung ano. Anniversary ba ng proyekto, pagkakaibigan, o personal na relasyon? Dahil dito, normal lang na ang fans ay hati. May mga sobrang kinikilig at naniniwalang totoo na ang lahat. Habang ang iba naman ay mas pinipiling maghintay ng kumpirmasyon mula kina Kim at Paulo mismo. Kung pagbabatayan ng personalidad ni Kim at Paulo, kilala silang discreet at pribado pagdating sa personal na buhay. Kaya kung sakaling may espesyal mang regalo, posibleng hindi ito agad isinasa publiko. At kung hindi man totoo ang detalye, malinaw pa rin na ang malakas na reaksyon ng fans ay patunay kung gaano kalaki ang epekto at chemistry ng dalawa, on-screen man, off-screen. Sa huli, ang pinakamahalaga ay ang respeto. Respeto sa fans na kinikilig at umaasa, at respeto rin sa dalawang artista na may karapatang magbahagi lamang ng gusto nilang ibahagi. Totoo man o hindi ang worth million anniversary gift, isang bagay ang sigurado. Buhay na buhay pa rin ang Kim Pao fever, at anumang galaw o balita tungkol sa kanila ay tiyak na magiging mainit na usapin. Sa balitang, anniversary gift ni Paulo kay Kim, worth million again Kim, hindi kinaya ang kilig. Masasabi ko na malakas talaga ang hatak nito sa emosyon ng mga fans, lalo na sa Kim Pao supporters, na matagal nang umaasang may espesyal na namamagitan sa dalawa. Una, napaka-appealing ng headline, worth million anniversary at hindi kinayang kilig. Lahat ng elementong siguradong papatok at magti-trending. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang interes ng publiko sa bawat kilos ni Kim at Paulo. Kahit walang malinaw na kumpirmasyon, sapat na ang ganitong balita para buhayin ang kilig at diskusyon online. Pangalawa, dapat pa ring maging maingat sa paniniwala. Hanggat walang diretsong pahayag o malinaw na ebidensya mula kina Kim at Paulo, posible na ito ay haka-haka, pinalobong detalye, o interpretasyon lang ng fans sa isang simpleng regalo o gesture. Madalas sa showbiz, ang anniversary ay pwedeng iugnay sa trabaho, proyekto o pagkaibigan. Hindi agad nangangahulugang romantic relationship. Pangatlo, kahit hindi pa kumpirmado, positibo pa rin ang epekto ng balita. Ipinapakita nito na patuloy ang suporta at pagmamahal ng fans sa tambalan nila. Kung totoo man o hindi, malinaw na malakas ang chemistry at koneksyon ni Kim at Paulo na ramdam ng publiko. Sa kabuuan, ang masasabi ko, kilig at exciting pakinggan, pero kailangan ng tamang pag-iisip at hindi agad paniwala, at higit sa lahat, igalang ang privacy ni Kim at Paulo. Sa ngayon, mas magandang ituring muna ito bilang isang masayang usapan at source ng kilig, habang hinihintay kung may lalabas mang kumpirmasyon o paglilinaw mula sa kanila mismo. Una sa lahat, hindi may kakailangang lakas ng impact ng headline. Sa isang iglap, nagawa nitong pukawin ang emosyon ng fans, kilig, tuwa, excitement at kahit kaunting gulat. Ang salitang worth million pa lang ay sapat na para mag-isip ang publiko ng engranding regalo
alahas, luxury item o isang bagay na talagang pinaghandaan. Dagdag pa rito ang salitang anniversary na agad iniugnay ng marami sa isang romantic milestone. Kaya natural lang na maraming fans ang napasigaw ng totoo na nga ba at may sila na talaga. Pangalawa, makikita rito kung gaano kalalim ang emotional investment ng fans sa Kim Pao. Hindi lang ito simpleng chismis, refleksyon ito ng pagmamahal ng mga tao sa tambalan nila. Mula pa sa kanilang proyekto, kitang-kita ng fans ang chemistry, respeto, at natural na closeness, kaya anumang balitang may kinalaman sa regalo, celebration o kilig ay agad binibigyan ng mas malalim na kahulugan. Para sa marami, ang ganitong balita ay parang kumpirmasyon sa matagal na nilang nararamdaman, even kung wala pang opisyal na salita mula sa dalawa. Pangatlo, dito rin pumapasok ang realidad ng showbiz at social media. Sa panahon ngayon, madaling palakihin ang isang maliit na detalye. Pwedeng nagsimula lang ito sa isang simpleng gesture, post o biro, ngunit dahil sa interpretasyon ng fans at content creators, nagiging worth million anniversary gift ang kwento. Hindi ito masama, bahagi na ito ng fandom culture, pero mahalaga pa rin kilalanin ang hangganan ng katotohanan at haka-haka. Pang-apat, kung isipin naman sa positibong perspektibo, kahit hindi pa kumpirmado ang balita, maganda pa rin ang mensahe. Ipinapakita nito ang ideya ng appreciation, generosity, at thoughtfulness, mga katangiang hinahangaan ng fans kay Paulo at kung bakit marami ang nagsasabing deserve ni Kim ang ganitong klaseng treatment. Sa kabilang banda, ang reaksyon na hindi kinaya ang kilig ay nagpapakita kung gaano kasimple at totoo ang saya ni Kim, bagay na mas lalong ikinagusto ng publiko sa kanya. Panghuli, ang pinakamahalagang punto ay ang respeto. Habang masarap kiligin at mag-isip ng romantic possibilities, dapat tandaan na sina Kim at Paulo ay may sariling buhay at desisyon kung ano ang gusto nilang ibahagi. Kung totoo man ang balita, darating ang panahon na sila mismo ang magsasabi. Kung hindi naman, hindi nababawasan ang halaga ng tambalan at suporta ng fans. Sa kabuuan, ang balitang ito ay isang patunay kung gaano kalakas ang Kim Pao effect. Isang simpleng kuwento lang ay sapat na para umusbong ang diskusyon, kilig, at samut-saring reaksyon. Totoo man o hindi ang worth million anniversary gift, malinaw na buhay ang interes at pagmamahal ng publiko sa dalawa. At sa ngayon, siguro sapat na munang kiligin, mag-enjoy sa usapan, at hintayin kung may lalabas mang malinaw na sagot mula sa kanila mismo. May ilan pang mahahalagang punto na pwedeng idagdag sa balitang anniversary gift ni Paulo kay Kim, worth million again Kim, hindi kinaya ang kilig, na mas nagpapalalim sa usapan at pag-unawa rito. Una, malinaw dito kung gaano kalaki ang impluensya ng fandom culture. Hindi lang basta balita ang ganito, nagiging collective experience ito ng fans. May nag-aanalisa ng bawat galaw, may nagbabalik tanaw sa mga lumang interviews at posts, at may gumagawa pa ng sariling narrative. Ibig sabihin, kahit simpleng detalye, kapag pumasok sa mundo ng Kim Pao fandom, nagkakaroon ito ng mas malaking kahulugan. Ikalawa, nakita rin dito ang pagbabago ng pananaw ng publiko pagdating sa love teams. Hindi na lang sapat ang on-screen chemistry. Mas binibigyang pansin ngayon ang respeto, maturity, at natural na samahan. Kaya ang ideya ng isang mahalagang regalo ay hindi lang tinitingnan bilang material, kundi simbolo ng effort, appreciation, at emotional connection, kung totoo man o haka-haka. Ikatlo, ang pananahimik ni Kim at Paulo ay isa ring dahilan kung bakit lalo itong umiinit. Sa showbiz, minsan ang kawalan ng pahayag ay mas nakakapukaw ng imahinasyon kaysa sa isang malinaw na sagot. Dahil hindi nila ito tinatanggihan o kinukumpirma, patuloy na lumalakas ang diskusyon. Ngunit mahalagang tandaan na ang pananahimik ay pwede ring simpleng pagpili ng privacy, hindi automatikong kumpirmasyon. Ikaapat, may epekto rin ito sa kanilang public image at career. Ang ganitong balita ay nagpapanatili ng interes ng publiko, nakakadagdag sa visibility, at minsan ay nakatulong pa sa anticipation ng mga susunod nilang proyekto. Gayunpaman, may kaakibat din itong responsibilidad na huwag umasa lamang sa chismis kundi sa kalidad ng trabaho at profesionalismo na matagal na nilang ipinapakita. At panghuli, mahalagang paalala ito sa fans at sa publiko. Masarap kiligin, pero mas maganda kung may balanseng pagtingin. Ang tunay na suporta ay hindi lang nasa paniniwala sa balita, kundi sa pagrespeto sa hangganan ng personal na buhay ni Kim at Paulo. Sa madaling sabi, ang may dadaragdag ko sa balitang ito ay hindi lang ito tungkol sa isang regalo o isang anniversary. Salamin ito ng lakas ng fandom, ng impluensya ng social media,
at ng patuloy na paghanga ng publiko sa Kim Pao. Totoo man o hindi ang mga detalye,